Hello, good morning sa inyong lahat mga katiits at mga kababayan na sumusubaybay sa aking munting channel. At bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa aking channel, ay i-like at subscribe po ninyo. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong video footage na aking papakita sa inyo ay napakahalaga upang malalaman natin kung ano ang mga treasure, anong klaseng mga treasure na ibinabaon dito po sa ating bansa, na maliban sa gold bars at ano-anong mga alahas, at ito naman po ay barya na ginto. Kapansin-pansin na ito pong baryang ginto, mga kababayan, ay sinauna, luma, wala po siyang sulat, pero mayroon po siyang nakaguhit ng mga markers doon po sa tagiliran ng barya. Hindi po katulad ng iba na barya na mayroon talagang mukha ng tao at sulat. Ito po ay wala. Kung titingnan ninyo sila, para lamang chocolate nakabalot, no? Kaya napakalaga mga kababayan na makita ninyo na matutunan din po ninyo itong mga video footage na aking ipinapakita sa inyo, para kayo ay aware sa lahat ng bagay kung sakaling ito ay maaari ninyong masumpungan, at baka kung makita ninyo ay basta na lamang ninyo itapon. Yan po yung isa dyan. Kaya nga panoorin po ninyo ang video ito para inyo pong makita na marami palang bagay o uri ng mga treasure na ibinabaon sa panahon ng digmaan. Kaya dito ay makita ninyo na ito ay, lagi kong sinasabi sa inyo na ito ay giveaways lamang. Ito po ay binabaon na kagatuhod lamang. O ganun po kadali. Kaya kung mayroon po tayong metal detector na mga moderno ngayon, ay magaling po yan siya maghanap sa mga treasure na ibinabaon. Ayan. At dito ay makita din ninyo ito na ang mga kayamanan na ibinaon ng matagal ng panahon, lalo na kung hindi siya naibaon doon sa mga lugar na mabasa, doon sa mga tuyo na lugar, at apektado siya sa init ng panahon, sa katagalan ng mga panahon na naibaon, ay mag-iba po yung kulay ng ginto. Parang nagmumukha siyang tsokolate, yung hindi siya makintab, pero pagka nalinisan uli yan ay makintab, babalik po yung kanyang kintab, kasi kailangan ng ginto ay ibinabaon dyan sa mga lugar na may tubig, para mayroon po siyang cooling system. Dapat na lamigan siya lagi. Kaya po yung mga ginto na naibaon tulad nitong ating panoorin ngayon ay nakuha po doon po sa lugar na walang tubig, hindi siya basa ang lupa, tuyo. Yan po yung nangyari, at posibleng mangyayari dito, yung ginto na naibaon doon po sa mainit na lugar ay mababawasan po yung grado niya. Kaya po karamihan, kadalasan sa mga Yamashita treasure na ibinabaon ay doon po inilalagayan sa may mga basa na lugar o sa may mga tubig, abot na yung level ng tubig.
para mayroon po siyang water cooling. Again, ganyan po yung nangyayari. Kaya tingnan ninyo itong nakita ngayon ay iba yung kanyang kulay, no? Ngayong pagka kuha mismo, makita mo na tuyong-tuyo siya, no? Kumpara doon sa mga ginto na nakuha sa mga may mga tubig na presko po siya titingnan, makintab, at lalo tigit yung ibang mga gold bars na nakuha na mayroong balot na alikitran. Kaya po yung ibang ginto na lalo na sa mga gold bars ay makita natin na mayroong mga itim-itim kasi po ay binalot yan ng mga alikitran o yung aspalto para nga ma-preserve siya, hindi siya magkaroon ng damage. Ayan po yung purpose noon, ano? At marami po sa ating mga kababayan na hindi pa po siya nakakaalam at sa karamihan na mayroon palang ganun na kayamanan na itago dito sa ating bansa. Ayan po yung isang bagay na dapat malalaman, na dahilan na hindi po sila naniniwala sa mga treasure. Ayan po mga kababayan, no? Kaya mahalaga ito na mabuksan ninyo ang inyong isipan para kung sakaling kayo ay mayroong lupain ay ma-check din po ninyo na baka mayroong ganon. Sayang naman kung hindi po natin kukunin, at lalo na kung mayroon kayong lupain na pinagbaunan ng mga kayamanan na ito. Kaya sayang po ang mga kayamanan na ito kung hindi po ninyo alam at hindi po ninyo kukunin, no? Okay, wag po natin patagalin ito at panuorin po ninyo ang video footage na ito.